Hindi ako sigurado kung pareho tayo ng nararamdaman. Dati akong natitiwala sa mga pandaigdigang makataong organisasyon. Siguro dahil ipinanganak at lumaki ako sa Pakistan. Nakita ko kung paano makapangyarihang gobyerno o estado ay hindi talaga nagmamalasakit sa karapatang pantao. Wala silang pakialam at hindi ito bahagi ng usapan. Kaya tinitingnan ko ang mga organisasyon tulad ng Red Cross o Human Rights Watch o alam mo, alinman sa mga organisasyong pangkawang-gawa na ito. Hinahangaan ko sila noon. Narealize ko na naging matagumpay talaga ang mga organisasyong ito sa kasaysayan. Lahat ng organisasyong ito, lahat sila. Dahil marami sa atin ang namulat noong ika-7 ng Oktubre. Kung paano ang UNRWA, na isang organisasyong pangkawang-gawa na aktibo sa Gaza, kung paano kinuha ng UN ang mga mandirigma ng Hamas. Para sa mundo, volunteer lang sila sa makataong gawain. Pero pag wala na ang kamera, nagsisimula na sila. Pumasok sila noong Oktubre 7. Pumasok sila sa Israel at naghasik ng kalupitan noong Oktubre 7. Parang paimbabaw lang ang sorry ng UN at isinara agad. Alam na rin natin ang nangyari at ang buong UN, lahat ng mga organisasyong ito na dati nating iginagalang, ay nahulog na sa dulong kaliwang ideolohiyang Marksista. Kaya hindi ko na sila pinagkakatiwalaan. Ewan ko kung ganun din nararamdaman mo, pero sigurado akong nasa iisang bangka tayo. Hindi ko sinasadyang maglaro sa salita. May sasabihin pa ako tungkol sa mga bangkang yan. Tingnan mo ang babaeng ito. Si Elizabeth Jane Lisa Ross ay isang Scottish na babae noon. Natagpuan siya nakasiksik sa loob ng isang maleta sa Athens. Ilang taon siyang nagboluntaryo. Nagboluntaryo sa Greece, tumutulong sa mga refugee. Isa siyang makakaliwa at woke na tao. Ang pananaw niya sa mundo ay nakabatay sa malasakit at pagmamahal sa kapwa. Mahal niya ang mga refugee at migrant dahil naniniwala siyang kailangan nila ang ating pag-aalaga, pagmamahal, respeto at atensyon. Mga taong walang tirahan. Nakilala niya ang isang Afghan na lalaki. Hindi natin alam ang mga detalye. Kaya nakilala niya ito sa hotel niya o kung saan sila nag-cruise ng landas. Hindi natin alam ang eksaktong salita, pero volunteer siya. Pinatay siya ni lalaki, ninakawan, inilagay sa maleta, itinapon sa abandonadong gusali at ginamit pa ilang araw ang kanyang mga bank card. Patuloy siyang napapasok sa panganib dahil kumbinsido siya ng kanyang pananaw sa mundo na wala namang panganib. Ang puting lalaki ang dapat mong pag-ingatan. Ito siya. Kakadating lang niya. Inaresto siya sa Gresya at dinala pabalik sa UK. Hindi ko alam ang parusa niya. Baka 5 taon o 4 na taon na suspended sentence. Hindi ko talaga alam. Siya ang lalaking inakusahan sa pagpatay sa isang babaeng Briton? Pasensya na, ito ay sa Athens. Pasensya na, kasalanan ko. Isang 26 anyos na lalaki na inakusahan sa pagpatay sa isang Briton at pagtatapon ng katawan ay humarap sa korte sa Athens. Harris, anong koneksyon nito sa ating makataong organisasyon? May dagdag akong impormasyon dyan. Kaya ang lalaking ito ay pinopromote ng Red Cross. Gumawa ang Red Cross ng propaganda video para sa partikular na lalaking ito. Yung pumatay sa babaeng Scottish, gumawa sila ng simpatikong animation tungkol sa malungkot niyang kwento. Panurin mo Red Cross ito. Tingnan mo. Ito ang lalaking yon at ang babaeng nais lang magbahagi ng pagmamahal sa mundo. Pero hindi niya alam na may mga halimaw na mamumuhay sa gitna natin. Tingnan mo ang video na ito. Tingnan mo ang propaganda video na ito. Sinubukan niya maglakbay papuntang Greece. Tingnan mo ang propaganda video na ginawa ng Red Cross para sa lalaking ito. At ngayon, binura na nila ito by the way. Ang tuso. Tahimik nilang binura ang video na ito. Sinubukan niyang mapunta sa Greece, pero inaresto siya ng pulis at ikinulong ng 3 araw. Nang makalabas ako, nakahanap ako ng mga smuggler na gumawa ng panibagong paraan para makapunta ako sa Greece. Sa wakas, nakarating ako. 6 na buwan nang nasa kampo sa Lesbos si Sharif. Napakahirap manirahan sa kampo. Minsan naisip ko ang buhay dito. Nababaliw ako. Sinusubukan kong humanap ng tahimik na lugar at pagkatapos, umiiyak ako ng sobra. May tiyahin ako sa UK. Sabi niya, kaya niyang akuin ang buong responsibilidad para sa'yo kung may tutulong sa'yo makarating doon. Pero kung hindi ako makakarating doon, hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin. Ano ang mangyayari sa kanya? Ano ang mangyayari sa kanya? Ano ang mangyayari sa lahat ng iba pang mga babaeng British na nandoon? Pakiramdam ko ay maaari pa ako magpakita ng mas maraming mga video sa'yo.
Pero bago ko gawin yon, tingnan mo muna ito. Elon Musk. Sinasabi nila ng Red Cross ay may mas positibong imahe kaysa sa nararapat. Sumasang-ayon ako. Sumasang-ayon ako. UNRWA, Human Rights Watch, Amnesty, lahat ng organisasyong yan ay labis tayong binigo. Bakit pa natin dapat pagkatiwalaan ng Red Cross? Kung mga organisasyon ang pag-uusapan, kasama sila sa mga nangungguna sa sukdulang empatyang nakapipinsala sa sarili. Dinadala nila ang mga taong ito ng libu-libo mga pare. Literal, walang pagmamalabes. Sige, ito ang dahilan kung bakit mas marami na tayong nakikita mga babae na nagrereklamo tungkol dito. At kapag nagrereklamo sila tungkol dito, Sila pa ang napapahamak. oo. Sino ba ang makakalimot kay Wayne Brothers? Pinatay siya ng ilegal na migranteng Afghan. Kawawa naman siya. Hulaan mo pa kung ano. Binaba ng pulisya ang sakdal mula first-degree murder tungong manslaughter. Parehong makakalaya ang lalaki at ang babae sa loob ng 4 na taon. Naalala mo ba yung pulis na babae na sinuntok ng magkapatid sa Manchester Airport? Sabi niya, ang pulisya ay hindi tungkol sa pagpupulis. Tungkol ito sa empatya. Siya ay nabali ang ilong. Tingnan mo ito. Tingnan mo ito. Sila ang mga taong kumapasok. Ganito talaga ito. May 2 babaeng nakatayo roon. At ito ang mga migranteng dumarating na sinusuportahan ng Red Cross, Amnesty, at iba pang mga organisasyon para sa karapatang pantao. Ito ang mga taong dinadala rito. Unang biktima nila ay mga babae at bata. Ang weird na lalaki Yung isa yon. na yun. Dito lang ako, kaibigan. Dito lang ako, kaibigan. Sige. Oy! Kakagawa lang niya. Hoy! Anong ginagawa mo? That's me. No. And he was coming to me like he was doing me something. Makikinig ka ba sa isang tao? This guy. Subukan mo. Paano mo gagawin ang isang bagay? Itong tao na to. Subukan mo. Kaya, may komento ka ba? May ideya ka ba? Oh, sa tingin ko sumali ito. Pasensya na. Kung guguluhin nila ako, siya ang magtatanong. Don't be harassing women, bro. I don't harass him. Yeah, well, don't be. He'll be a harasser. This idiot right here. What's he's talking about? Tungkol sa iyo at sa Diyos ang sinasabi ko. Hindi. Yung babae, yung mga babaeng kinakausap mo ngayon, may gagawin siya sa akin. May gagawin siya sa akin. Why you touch me? He was realistically gonna do me You something. harass me. Why you touch me? And then like, see? Sabi ko na nga, huwag kang mga haras ng mga babae. Kunin mo nga ang mga jacket mo at umalis ka na, pare. Ayaw ka naming patayin. Parang sira ulo siya or kung ano man. Hindi. Yemen, kumusta? Nandito na ako sa bahay. Kailangan kong tumakbo. Mga pare, ito ang mga taong dinala nila. Tingnan nyo. Isang Britanikang babae na napalilibutan ng mga migranteng lalaki. Yung puti, kinakalma lang ng lalaki yung girlfriend niya. Delikado na mga kalsada dito mga pare. Haharapin siya ng matapang na Britanikong lalaki. That's what we need. Nangyayari na mga pare. Nangyayari ito mismo sa harap ng ating mga mata. Okay, kaya ito ang dahilan kung bakit ko sinabi na sa mga darating na linggo, buwan at taon, makikita natin ang mas maraming organisasyon mula sa panig ng mga makabayan. Ang mga taong ito ang bubuo ng mga grupong vigilante. Tingnan mo ito. Tingnan mo si Danny Tomo. Sabi niya, hindi matatandaan ng kasaysayan ang puro salita, kundi ang matuwid na lumaban sa kasamaan. Hindi siya far-right dahil galit sa kanyang far-right. Sino ang lalaban para sa akin kontra masasama? Sa tingin ko, kinukuha nila ang kanilang moralidad mula sa Kristyanismo. Nagtipuan kagabi ang mga kinatawan ng ilang makabayang grupo sa Timog. Ayan na, ang daming grupo mga pare, ang daming grupo. Watford Patriots, Bournemouth Patriots, Southeast Patriots, Surrey Patriots, South London Patriots. Panurin mo to. Sila si Aman. Pasensya na. Sa huli, lalaki pa rin ang magliligtas sa sibilisasyon. May mga babae din. Pasensya, tapos na ako dito. Alam mo, ilagay ang mga babae at DEI. Pasensya, tapos na ako. Sa palagay ko, kung ang mundo ay pamumunuan lang ng mga babae, baka mas maging maawain ito. Pero kung isang bahagi lang ng mundo ang pamumunuan ng mga babae,
Masama yon. Dahil pwede kang maging kasing lambot ng gusto mo. Pwede kang maging kasing maawain ng gusto mo. Buksan mo yung mga hangganan, buksan mo yung mga pintuan, buksan mo yung mga bahay para sa mga tao mula sa ibang kultura. Pero paano naman ang Sina? Paano naman ang Rusya? Paano naman ang mundo ng mga Muslim? Naging mga feminista na rin ba sila? Hindi. Lalaki pa rin na namumuno sa kanila at mas malala pa kaysa sa mga lalaki sa kanluran. Siyempre, kasi napag-iwanan sila ng 100 taon. Hindi ang Sina, pero gets mo na. Kaya ibang pinapahalagahan nila. Hanggat di mo inilalagay ang mga babae sa lahat ng lugar Sa buong mundo. at bawat bansa ay pinamumunuan ng isang babae, Ang ikalawang antas ng pamumuno ay binubuo ng mga babae. pero ayos lang. Hindi ito mangyayari dahil hindi mo mapapatay ang ambisyon ng mga lalaki. Pero naisip ko, okay? Naisip ko na magiging mas maawain ang mundo. Pero kung maawain ka lang sa Europa, Kung ganun, hindi maawain ang ibang bahagi ng mundo, aabusuhin ang kabaitan mo, at lahat tayo mapapahamak dahil sa idealismo mo. kaya hindi, lalong lumalala ang mga bagay mga pare.